Hallelujah! Magandang umaga po, J1 people! Maaari po ba tayong tumayo at bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon! Hallelujah po! Let us give our clap offering to our Lord Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Sa oras na ito, maaari bang batiin mo muna yung katabi mo ng magandang umaga, kapatid? Amen! Hallelujah! Sa oras na ito, we will declare in that sa pangalan ni Jesus, merong nangyayari. Amen? And sa oras na ito, sasamba tayo, papalakpak tayo, tatalon tayo dahil we receive the victory at yung grace ng Panginoon ay nasa atin na. Amen? Amen. Ayan, sabihin mo nga, biyaya. Biyaya. Sa katabi mo, sabihin mo, biyaya, kapatid. Hallelujah. Mari bang palakpakan natin ulit ang ating Panginoon? One. Hallelujah. Sabay-sabay tayo pumalakpak sa Panginoon.
you. Nothing to fear, He'll go with you. Walk in faith and not by sight to be victorious. Nothing to fear, God's there for you. Nothing to fear, He'll go with you. Walk with faith and not by sight to be victorious. Presence of our Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Father God, for today. Thank you for waking up. Salamat, Father God, sa biyaya mo na nararanasan namin sa araw-araw. Sa oras na ito, as you closed your eyes, maaari bang magpasalamat ka muna sa Panginoon and saying to Him that, Lord, this month, maraming salamat po sa biyaya na ipinagkaloob mo sa buhay ko. Hallelujah. As the music play, damhin mo ang presensya ng Diyos sa oras na ito. His love, His grace, His unending grace that abounds in you. Thank you, Jesus, for your amazing grace right at this moment. Sa pagpapasalamat mo sa Panginoon, maaari bang itaas mo yung dalawa mong kamay at nagsasabi na salamat, Panginoon, sa biyaya mo. Thank you, Jesus.
raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Right at this moment, maaari bang ipikit mo muna yung mga mata mo and isipin mo yung ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. His grace. You are here today not because of you, but because of His grace. Amen. Sa oras na ito, ganun ka kamahal ng Diyos. Naririto ka sa oras na ito, sa lugar na ito, nanonood ka sa oras na ito, dahil sa biyaya, may pinagkaloob ng Diyos sa buhay mo. So right at this moment, let us continue to worship our amazing God. Amazing grace. Oh Lord, thank you Jesus for your amazing grace for us. Hallelujah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. See you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Come on, people of God, sing to the Lord. Amazing grace. Come on, ipaabot mo ang iyong awit sa Panginoon. I
Raising up the broken to life. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down. Raising up the broken to Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Come on, give your the best praise to God. Best clap to God this morning. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po. Thank you, Jesus, for your amazing grace. Thank you for your amazing love na pinagkaloob niyo po sa buhay ng bawat isa. Tunay nga, Panginoon, that we were once lost, we were once blind, pero dahil sa sakripisyo mo, dahil sa dugo mo, dahil sa buhay mo, kitang-kita po namin kung gaano nyo kamahal ang bawat isa. At patuloy po kami nagpapasalamat sa biyaya ninyo. Patuloy po kami nagpapasalamat sakripisyo na ipanagkaloob niyo po nang sa ganoon ang bawat isa sa oras na ito ay makalapit sa iyo, magkaroon ng kaligtasan. Kaya po sa oras na ito, patuloy po kaming nagpapasalamat sa pamamagitan po ng aming mga papuri. Muli po, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang Diyos. Hallelujah, Jesus. You deserve all the praises. You deserve all the praises. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat po. Salamat po. Hindi sapat ang salitang salamat po sa lahat po ng ginawa niyo sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord. Kaya po sa oras na ito, patuloy po kami nagpapasalamat, Lord. Dinala niyo po ang bawat isa sa lugar na ito. Sa biyaya po ninyo ang bawat isa buhay narito ng mundo. Sa ganun, Lord. Patuloy po namin maunawaan ang biyaya niyo sa buhay ng bawat isa. Patuloy po namin maunawaan kung gaano niyo po kami kamahal. Kaya po sa oras po na ito, patuloy po kami nagpapalinis, humihingi ng kapatawaran sa Lord God. Wala pong anumang balakid, wala mang anumang hadlang upang hindi namin maunawaan, upang hindi namin ma-receive lahat ng ibababa niyo po sa oras po na ito. Hallelujah, Father God, give us the wisdom, Lord. I-anoint niyo po yung man of God na itinalaga niyo sa oras na ito, sa pagbabahagi po ng inyong salita. Dalangin po namin ang bawat salitang mayahayag niya, mababanggit niya sa oras na ito ay pawang salitang nais ninyo na ma-receive namin, Father God. And as you anoint your man of God, Father God, anoint also the congregation, lahat ng makikinig sa oras po na ito, maging sa online. Sa ganun, wala pong salita ang masasayang, wala pong salita ang matatapon. Lahat po ay matatanggap namin at lalabas kami sa lugar na ito that full of joy, that full of love. Kami po ay restored ng kalakasan na nagmumula sa inyo. In Jesus' name, maraming salamat, Ama. Maraming salamat po sa kalakasan. Maraming salamat sa wisdom. Naniniwala po kami na binuksan niyo na po ang aming puso, ang aming isip, Father God, sa oras po na ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayong nakatayo at i-welcome po natin ang bawat isa. Kamayan po natin ang bawat isa at maglibot po tayo. Love
Praise God. Ating bigyan ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Yung mga nakaranas ng biyaya ng Panginoon ay pumalakpak ng mas malakas pa at sumigaw ng hallelujah! Come on, shout hallelujah! God is good. And all the time, praise God. Sabi mo nga sa iyong katabi, kapatid, sobrang saya ko ngayon at nakasama na naman kita. Pakita naman ang ngiti. Ipakita mo yung ngiti mo. Yan. O sa kabila naman, baka magtampo. Kapatid, sobrang saya ko talaga ngayon. At nakasama na naman kita. Pakita ulit ang ngiti. Yun. Praise God. Palakpakan nga natin si Lord. Hallelujah. And let's declare Luke chapter 4, verse 18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Let's also declare our JA1 culture. 1, 2, 3, go. I am anointed. I am a deliverer. I am a good. I don't destroy, I build. I appreciate everyone. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. Praise God. At patuloy nating ideklara sa ating mga sarili, sabihin natin lahat ang buhay ko ngayon. Mas paganda ng paganda. Mas pabuti ng pabuti. Mas pasagana ng pasagana, mas payaman ng payaman, at mas pabanal ng pabanal. Kung naniniwala ka muli, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Welcome po sa Jesus the Anointed One Church. This church is a full gospel Christian ministry. Wala po tayong ibang itinuturo dito, kundi pawang puro sa Biblia lamang po. And we are here not to promote any religion. We are here to connect people to God and to make a true followers of Jesus Christ. So welcome po ang lahat sa lugar na ito. KSP, kahit sino pwede. Amen? So pwede po tayo mag-invite every Sunday. Ano man ang kanilang sitwasyon, ano man ang kanilang stand, ano man ang kanilang relihiyon, bata, matanda, or ano man, sila ay welcome sa simbahang ito. Amen? Amen po ba? Praise God. Ngayon po, tayo po'y darako na sa huling topic natin for this month of September. Ang bilis ng araw. Mag-o-October na. Almost 2 months mahigit na lamang po at Pasko na. At 3 buwan na lamang po at tayo ipapasok na sa 2026. Parang kahapon lang nung nagpaputok ka ng paputok. Parang kailan lang nung ikaw ay nagbigay ng flowers sa iyong nililigawan at sa special someone. Parang kailan lang nung nag-celebrate tayo ng Mother's Day at Father's Day. Parang kailan lang nung nag-celebrate tayo ng anniversary ngayon, darako na tayo sa October. Okay? Pero before tayo pumunta sa month ng October, hayaan nating tapusin natin ang ating series for this month. Ano yung ating series for this month? 1, 2, 3, go. Understanding the grace of God. In our first week, ating pinag-usapan is all about grace in salvation. Sino po sa iyo ito pupuntang langit? Taas nga po ang kamay ng papuntang langit. Pumalakpak na malakas sa ating Panginoon. Naunawaan natin na tayo ay naligtas hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Amen? So ano daw po ang bunga ng biyaya at pananampalataya natin sa Diyos? Ano ang nagiging bunga kapag na-receive mo yung biyaya ng Panginoon at ikaw ay nananampalataya kay Kristo? Ang bunga nito ay kalimutan na ninyo mabubuting gawa. Amen? Hindi tayo gumagawa ng mabuti para tayo ay maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti kasi ligtas na tayo.
Ang good works ay resulta or fruit of our faith to God and what we have received from God. Amen? Amen po ba? And last Sunday naman po, ang ating pinag-usapan, it's all about grace in our sin and weaknesses. So, may mga kasalanan, may mga kahinaan tayo na hindi tinatanggal ng Panginoon. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na umasa palagi tayo saan? Sa biyaya. Araw-araw, umasa tayo sa biyaya. Amen? Ngayon naman po, pag-uusapan natin is pinamagatan ko pong pakilagay. Grace in our success. Sino po sa inyo dito naniniwala siya one of this day magiging successful siya? Sino po sa inyo dito naniniwala one of this day ma-achieve niya yung gusto niyang ma-achieve? Sino po sa inyo dito naniniwala one of this day magiging masagana ang buhay niya? Sabihin natin lahat, dahil sa biyaya ng Diyos. Alam niyo po sa Bible, ito po ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang buhay ni Apostle Paul. Si Apostle Paul po, napakatindi. Si Apostle Paul po, kung tutusin, marami siyang pwedeng ipagmalaki pagdating sa kanyang mga accomplishment. Okay? Sasabihin ko po sa inyo, ano ba yung mga naging accomplishment ni Apostle Paul? Alam niyo po ba, one of the major achievements of Apostle Paul, he is one of the founder of the churches across the Roman Empire. Okay? Si Apostle Paul lang naman po ang nakapagtatag ng mga Christian churches sa panahon noon, especially sa panahon ng mga Romano. Marami siyang na-establish, marami siyang naging nabuong mga churches. Okay? Especially solid churches in the cities. Na hindi ito nagawa ng ibang mga disciple. Okay? Nagawa man ito, pero si Apostle Paul, masigit na mas marami siyang na-establish ng mga churches. Nagigets ba natin? At mapapansin din natin, alam niyo po ba, si Apostle Paul is one of the writer of the New Testament, and he wrote more than, he is the author of 13 of the 27 books of the New Testament. Isipin mo yun? Almost kalahati ng New Testament, siya ang author. Nagigets natin? Kung tutusin, ang dami niyang pwedeng ipagmalaki. Amen? Nagigets ba natin? At alam niyo rin ba na si Paul ay nakapag-raise ng mga key leaders na nakayang mag-produce or mag-reproduce ng mga leaders pa. Kaya naabot ng salita ng Diyos ang iba't ibang bansa because of the influence of Apostle Paul. Because si Apostle Paul ang itinakda ng Panginoon na maging tagapangaral ng mga hintil. Amen? We are parts of the Gentiles. Pag sinabing Gentiles, hindi tayo kasama sa Jews. Hindi tayo kasama sa mga Hudyo. Okay? At si Apostle Paul ay naging malaking impluensya para ang salita ng Diyos, maging dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang panig ng mundo, ay maihayag ang salita ng Diyos. Nagigets ba natin? Naunawa natin? Kung tutusin, napaka-successful ng ministry ni Apostle Paul. Even nga nung hindi pa siya apostol, nung persecutor pa lamang siya ng Christian, ang dami na niyang success. Ang dami niya nang naipapatay ng mga Kristiyano. Yun ang mission niya dati. Diba? Napakatalino ni Apostle Paul kasi siya ay nagtapos ng pag-aaral. Alam din niya ang law. Okay? Napakagaling niya. Okay? At isa rin siyang Hudyo. Kung mapapansin natin, si Apostle Paul ay maraming pwedeng ipagmalaki na pwede niyang ipagmalaki. Amen? Alam niyo, kailangan maunawaan natin ang biyaya ng Diyos sa ating success. Kasi kung hindi natin maunawaan na lahat ay dahil sa biyaya ng Panginoon, darating yung time, babagsak ka. Sabi po dito sa aklat ng 1 Corinthians chapter 15, verse 10. Basahin nga po natin, 1, 3, go. But by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. Next. But I labored more abundantly than they all.
Yet not I, but the grace of God which was with me. Basahin po natin sa Tagalog. Ngunit kung ano ako ngayon, ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At ang kanyang biyaya para sa akin ay hindi nawawalan ng saysay. Next. Ay, nawala. Sa halip, ako'y nagsikap ng higit kaysa kanilang lahat, gayunman, hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Di ba? Ang sarap nito, di ba? Sa halip, ako'y nagsikap ng higit sa kanilang lahat. Very confident si Apostle Paul na sinabi niya, ako ay nagsikap ng higit sa kanilang lahat. Parang ganito ba? Sa lahat ng mga masisipag dito, ako ang pinakamasipag sa lahat. Ganon yung pinagmamalaki ng Apostle Paul. Pero akala mo nagmamayabang na si Apostle Paul, ano? Tama ba? Kung babasahin natin itong verse na to, sasabihin niya dito, sa halip ako'y nagsikap ng higit kaysa kanilang lahat. Siguro kung doon lang natapos yan, sabihin natin, yabang naman ni Paul. Di ko na. Pero may kasunod pa yan. Ano sabi doon? Gayunman, hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Grabe, ano? Parang di kayo masaya sa ganon. But mas gusto nyo ba yung ang credits laging sa'yo? Alam mo, sometimes tayong mga tao gusto natin ang credits laging sa atin. Paano kayo umaman? Magaling kasi ako. Paano ka naging top 1? Kasi matalino ako, nag-aral ako mabuti. Paano naging matagumpay ang business mo? Masipag ako, matyaga ako. Kaya naging most of the time, tayong mga tao, gusto lagi natin ang credits ay sa atin. Di ba meron nga ako na napanood sa Facebook. Ayaw daw niya sa mga Kristiyano. Alam niyo bakit? Kasi ang mga Kristiyano daw, every time na lamang daw may accomplishment, lagi nagpapasalamat sa Diyos, wala naman daw nagawa ang Diyos para sa kanila or para sa kanya. Kasi sabi niya, ako kasi, hindi ako nagpapasalamat sa Diyos. Sabi niya, bakit? Kasi alam ko sa sarili ko na kaya ako naging ganito, kaya ako yumaman, kaya sumagana ang buhay ko dahil sa akin sarili, walang kinalaman dito ang Diyos. Grabe ano? Pero hindi niya nauunawaan. Ang hininga, ang buhay, ang lakas, ang talino na meron siya galing sa Diyos. Sa palagay mo, sino sa inyo dito may pangarap sa buhay? Sa tingin mo, kaya mo bang maabot ang pangarap mo na yan kung wala ang Diyos? Kaya mo bang maabot? Kahit gaano kakalakas ngayon, kung tatanggalin ng Diyos ang lakas mo, hindi mo kayang abutin yan. Tama ba? Nagigets ba natin? Kasi, alam nyo ba, ang pera, hindi yan hindi yan, kumbaga, wala yang kwenta. Kumbaga, ang pera ito'y parang bonus na lang sa atin. Kasi sabi nga nila, pwede kang bumili ng mamahaling kama, pero hindi mo kayang bilhin ang tulog. Tama? Nagigets ba natin? Napaka-expensive nun. Kahit may malaki kang kama, napakaganda kang kama, pero kung hindi ka naman makatulog, wala din. Nagigets ba natin? Kasi kailangang pagdating sa ating mga success in life, kailangang maging malinaw sa atin na it's all by the grace of God. Amen? Amen ba? Ako natutuwa ako dun sa sa isang motovlogger, hindi ko alam kung kilala niyo to. Tumutulong siya sa mga kapwa niya. And every time na siya tumutulong sa kapwa niya, then yung tao, laging sinasabi niya, laging sinasabi ng mga tao, salamat po. Anong laging sinasabi niya? Huwag ka sa aking magpasalamat, sa Diyos ka magpasalamat. Kasi ako, ginagamit lang ako ng Diyos para i-bless ka. Lahat ng ito ay dahil pa rin sa Diyos. Di ba? Ang sarap sa feeling na yung credits hindi mo kinukuha. Yung credits ay lagi mong ibinibigay sa Diyos. Bakit? Kasi dahil naman talaga sa biyaya kung bakit tayo matagumpay. Dahil naman talaga sa biyaya kung bakit tayo nagtatagumpay. Amen? Amen ba? Naunawa ba natin? Ito. Alam niyo ba, napakatindi
ng character and attitude ni Apostle Paul. Paul considered himself to be the least. Okay? Paul considered himself to be the least. In 1 Corinthians chapter 15, verse 9 up to 11. Basahin po natin. Sabi niya dito, "For I am the least of the apostle that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God." In verse 10, "But by the grace of God," ito rin binabasa natin kanina, "I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me." Sa Tagalog, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ni hindi nga ako karapat-dapang tawaging apostol sapagkat inuusig ko ang iglesia ng Diyos. Biro mo yun? Kinonsider niya ang sarili niya na sa lahat ng mga apostol siya ang pinakahamak. Ang hirap kaya nun. Yung ang dami kong accomplishment, pero sabi mo sa sarili mo, ako ang parang for example, kahit ikaw ang top 1, alam mo sa aming klase, ako yung pinaka hindi magaling. Pero top 1 ka. Kaya mo bang gawin yon? Sa iyong grupo, alam mo sa sarili mo, ikaw ang pinakamayaman, pero sinasabi mo, alam mo sa aming grupo, ako yung parang walang-wala. Di ba? Ganito siya. Ang dami niya nang nagawa, pero he considered himself to be the least. Ngunit ano ako ngayon? Ito ay sa pamagitan ng biyaya ng Diyos at ang kanyang biyaya para sa akin ay hindi nawawalan ng saysay. Sa halip, ako ay nagsikap ng higit sa lahat. Gayunpaman, hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos. Amen? Talagang biyaya ng Diyos. Gusto ng Panginoon ng bawat isa sa atin, sa lahat ng success na ating nararanasan, let us consider God. It is all because of God. It's all about God. Dahil sa biyaya ng Diyos. Sabihin nga natin lahat, sa biyaya ng Diyos. Amen? Pangalawa, Paul considered himself to be the least of all the Lord's people. Kanina, least, pagdating sa mga apostol, diba? O sige, lahat na ng mga magaling na apostol, ako na ang pinakamahina. Ngayon naman, sa lahat ng mga lingkod ng Diyos, or sa lahat ng mga anak ng Diyos, ako na yung pinakamahina ulit. Ako na ulit ang pinakadulo. Parang gato yan. Sa lahat ng pastor, ako ang pinaka-least na pastor. Then sinabi naman ni Apostle Paul, sa lahat ng mga nandito sa church, mapabata, matatanda, ako rin ang pinaka-least. Pagdating sa spiritual life, akong pinaka-least. Akong pinakamababa. Ganun sinasabi niya. Ano sabi dito? Itagalog agad natin. Ephesians chapter 3 verse 8. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Gayunman, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging karapatan na ito. Ano yon? Ang mangaral ng magandang balita sa mga hintil tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. At magpaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Isipin mo yun, sinasabi niya, ako ang pinakamahamak. At kung tutusin, ang dami na niyang nagawa, pero ang tingin niya sa kanyang sarili, siyang pinakamahamak sa panahon, sa mga pinili ng Diyos. Grabe ano? Sa kabila ng success niya, still, ang credits palagi ay sa biyaya pa rin ng Diyos. Amen? Pangatlo, Paul considered himself to be the worst sinner. Yan, di ba kanina? For example, sa lahat ng mga pastor, ako ang pinaka-least. Sa lahat ng mga believers at nananampalataya kay Jesus Christ, ako rin yung pinaka-least. Ngayon, napakatindi. Sa lahat ng mga pinakamakasalanan, sa lahat ng mga makasalanan, ako na yung pinakamakasalanan. Grabe. Ano sabi niya dito sa aklat ng unang Timoteo chapter 1 verse 15? Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Ano sabi dito ni Apostle Paul? At ako ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Grabe ano? Sabi niya ano? At ako ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Pero maganda dito, ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus ang kanyang di masukat na pag-ibig sa akin at upang maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Amen? Isipin ninyo yun.
Kanina, nilatag ko sa inyo yung mga accomplishment ni Apostle Paul. Sa lahat ng mga achievement, si Apostle Paul ang masasabi nating maraming nagawa na apostol. Ang tindi ng ministry niya. He is a successful apostle and disciple of Jesus Christ. But still, he considered himself as the worst sinners of all. And sometimes tayo, dahil hindi mo nauunawaan ang biyaya ng Diyos, nagiging madali para sa iyong kunin lahat ng credits. Nagiging madali para sa iyo kunin lahat ng papuri. Amen? Sabi mo nga sa iyong katabi, aminin. Pagka sinabihan ka, huy, ang ganda-ganda mo naman. Sadya, nag-makeup kaya ako. Ganun ba kayo? Pag kayo sinasabihan ng maganda at gwapo, ano sinasabi ninyo? Biyaya ni Lord, tapos pakit ka, biyaya ni Lord. Ipaano mo naman? I-express mo naman talagang dahil sa biyaya ni Lord. Uy, ang galing-galing mo naman tumugtog. Biyaya ni Lord. Ramdam na ramdam. Ginamit mo lang yung biyaya ni Lord eh. Every time na tayo ay nakaka-receive ng anumang mga papuri, lagi nating sabihin dahil sa biyaya ng Diyos. Ang galing mo naman magturo dahil sa biyaya ng Diyos. Ang galing mo naman sumayaw dahil sa biyaya ng Diyos. Ang ganda mo naman, ang gwapo mo naman dahil sa biyaya ng Diyos. Huwag natin kunin anumang credits. Uy, naging top 1 ka. Uy, honor students ka. Uy, with honor ka, with highest honor ka. Dahil sa biyaya ng Diyos. Naunawaan ba natin? Nagigets ba natin? Naunawaan ba natin? Ngayon, dito tayo darako. How grace work in our success. Paano ba kumikilos ang biyaya ng Diyos sa ating mga success or achievement sa ating mga buhay? Number 1, God's grace make us humble. Alam niyo, kapag nauunawaan mo ang biyaya ng Panginoon, gagawin ka nitong mapagpakumbaba palagi. Amen? Dahil nauunawaan mo na anuman ang accomplishment mo or anuman ang maa-accomplish mo ay hindi ito dahil sa'yo. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil matalino ka. Kaya mo maa-accomplish yun or na-accomplish yun or na-achieve yun, kaya ka naging successful dahil sa biyaya ng Diyos. Kapag nauunawaan mo ang grace ni Lord, maiiwasan sa iyong buhay ang pagiging mapagmataas at mapagmalaki. Amen? Naunawaan ba natin? Alam niyo, marami ako na-encounter ng mga tao. Alam ko, may makilala rin kayong mga tao. Yung sumagana lang ang buhay, kala mo napakataas na. May makakilala ba kayong ganon? Sino may makakilalang ganon? Yung bigla nagbago yung pakikitungo. Nagkaroon lang ng bag na Louis Vuitton na fake. Fake naman. Kala mo, totoo yung kanyang LB. Lumang bag lang pala. Yung LV niya ang LB. Hindi naman pala Louis Vuitton, lumang bag. 'Di ba? Yung nakakuha ka lang ng promotion sa trabaho, kala mo ikaw na ang pinakamataas, ikaw na ang CEO. 'Di ba? Naging patok lang yung iyong negosyo, feeling mo napakagaling mo na. Alam niyo, kapag nauunawaan mo yung biyaya ng Panginoon, kapag na-promote ka, thank you Lord, biyaya mo to, hindi dahil sa akin. Kapag yumaman ka, thank you Lord, dahil sa iyo to. Kaya kapag kinakausap ka ng mga tao, anong sikreto mo? Bakit ka yumaman? Alam nila, okay naman to, pero para bang ang credits lagi sa iyo eh. Di ba most of the time, pag may nakausap kayo, ano ang sikreto mo, bakit naging matagumpay ka? Alam mo bro, alam mo sis, sipag lang, maging masipag ka lang, maging matyaga ka lang, yayaman ka. Huwag kang titigil, basta kaya mo yan, kaya mo yung sarili mo, kaya mong gawin yan, ipakita mo sa maraming tao na kung hindi sila naniniwala sa iyo, maniwala ka sa sarili mo kasi kaya mo yan. Di ba most of the time, ganun yung lagi sinasabi, maging masipag ka lang, maging matyaga ka lang. Alam niyo sa totoo lamang, ang credits nasa iyo eh. Kapag tinanong ka, anong sikreto?
kung bakit ka sumagana ang buhay. Lagi ako nagtitiwala sa Diyos. Lahat ng to biyaya ng Diyos. Bakit ako masipag? Dahil sa biyaya ng Diyos. Bakit ako matalino? Dahil sa biyaya ng Diyos. Bakit ako matyaga? Dahil sa biyaya ng Diyos. Yun ang sikreto, si Lord. Wala nang iba. Amen? Nagigets ba natin? As we understand the grace of God, God's grace make us humble. Never ever kang magiging mapagmataas kapag nauunawaan mo ang biyaya ng Diyos. Especially kapag ikaw ay humahakbang na sa rurok ng tagumpay. Amen? Alam niyo, naniniwala ako, one of this day, marami sa atin dito magiging masagana ang buhay. Amen? Amen? Naniniwala ba kayo doon? Alam niyo, sa oras na ito, ako magdideklara. Nagdideklara ako sa buhay ng bawat isa, JA1 Laonian family. Kung patuloy kang umaasa palagi sa biyaya ng Diyos, marami sa atin dito, magiging masagana ang buhay, magiging mayaman in Jesus' name. Amen? At kung sakaling dumating na yung panahon na yon, lagi mong sabihin, nakarating ako sa lugar na ito. I am what I am, sabi ni Apostle Paul, because of the grace of God. Amen? Amen? Palakpakan nga natin si Lord na mas malakas. Grabe ano? Sabi ni Apostle Paul, gayon naman, hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Kung ano ako ngayon, ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi nawalan ng kabuluhan at kahulugan ang biyaya ng Diyos sa akin. Bakit? Because number one, how grace works in our success, God's grace make us humble. Number two, God's grace build us to be dependent to God. Ang biyaya ng Diyos ang nagbibuild sa atin para palagi tayong maging dependent kay God. Proverbs chapter 3, verse 6. 1, 2, 3, go. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Diba? Makinig kayo mabuti dito. Kapag tayo ay umaasa palagi sa biyaya ng Panginoon, binibuild tayo nito na laging maging dependent kay Lord. Kung hindi tayo kikilos nang hindi tayo nagpre-pray. Sino po sa inyo dito, hindi siya kumikilos nang hindi siya nagpre-pray? Ha? O kilos na lang. Sino sa inyo dito, hindi siya kumikilos nang hindi nagpre-pray? Sino sa inyo dito, every time na kumikilos siya, nagpre-pray siya? Nagpre-pray ba kayo kapag kayo kumikilos? Pagka nagdidesisyon pa kayo, kayo ba yung nagpre-pray muna? Kasi masasabi mong dependent ka kay God kapag sa lahat ng ginagawa mo, lagi ka munang nagpre-pray. Ikaw, pag ikaw pa pupunta sa trabaho mo, nagpre-pray ka? Nagpre-pray ka pa ba? Sagot naman kayo. Kapag ikaw ay aalis at pupunta ng school, nagpre-pray ka pa ba? Kapag ikaw ay aalis ng bahay, nagpre-pray ka pa ba? Pag gagawa ka ng project, nagpre-pray ka ba? Pag gagawa ka ng assignments, nagpre-pray ka pa ba? Kapag may desisyon kang gagawin, maliit man o malaki, nagpre-pray ka pa ba? Kasi kung hindi ka na nagpre-pray, ibig sabihin, hindi ka na dependent kay God. Ang biyaya ng Panginoon na magbibuild sa atin na maging dependent lagi kay Lord, na hindi tayo kikilos hanggat hindi tayo nananalangin sa Diyos. Amen? Amen ba? Yan ang biyaya ng Diyos. Alam mo si Apostle Paul, he is very dependent kay God. Hindi siya kumikilos nang wala ang Diyos sa kanyang buhay. Alam niyo ba, napakahirap kumilos nang wala si Lord sa ating buhay. Amen ba? Nagigets ba natin? Kaya, ano ang nagagawa, paano ba kumikilos ang biyaya ng Diyos pagdating sa ating mga success? God's grace build us to be dependent to God. Pangatlo, dito ako magtatapos. God's grace teach us to trust Him fully.
Sino po sa inyo dito nagtitiwala sa Diyos? Sometimes nakakalungkot isipin, mas malaki pa ang tiwala mo sa tao kaysa sa Diyos. Tama? Tama? Pag wala kang pera, ano nasa isip mo? Bombay. Ano nasa isip mo? Loan. Ano nasa isip mo? Si kumare, si kumpadre, si kapitbahay. Alam niyo, kapag nauunawaan natin ang biyaya ng Panginoon, tuturuan ito tayo na laging magtiwala sa Diyos ng buo. Amen? God's grace teach us to trust Him fully. Ang biyaya ng Panginoon ay nagtuturo sa atin na magtiwala sa Diyos ng buong buo. Kasi aminin man natin sa hindi, nahihirapan tayong magtiwala sa Diyos ng buong buo. Proverbs chapter 3 verse 5, 1, 2, 3, go! Diba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ang sabi doon, trust in the Lord with all your heart. Kaya mo ba talagang pagtiwalaan si Lord ng buo? Tanong mo ang katabi mo, kaya mo ba? Kaya mo ba? Kasi, ang biyaya ng Diyos ang magtuturo sa atin na magtiwala sa Diyos ng buo. Sa mga panahong hirap ka na, dyan makikita kung talagang totoong nagtitiwala ka sa Diyos. Sa panahong problemado ka na, dyan makikita kung kanino ka nagtitiwala. Alam niyo ba, tingin sa akin lahat? Madaling makita sa isang tao kung kanino siya nagtitiwala during the time na siya ay hirap, problemado at may mga pinagdadaanan. Tama? Oo. Tignan mo, pagka yung isang tao nahirapan sa buhay, usapang pera na lang tayo. Tignan mo, pag nawalan siya ng pera, doon mo malalaman kung kanino siya nagtitiwala. Maya-maya, makikita mo na lang nasa kapitbahay na. So, ibig sabihin, ang kanyang tiwala ay nasa kapitbahay. Wala namang masama, okay, na humingi ng tulong sa iba. Pero before ka humingi ng tulong sa iba, why not humingi ka muna ng tulong sa Diyos? Mahirap ba yun? Ay yung gusto mong umutang, pwede ka palang bigyan ng Diyos. Hindi ka pa sana nagkautang. Sabi siguro ni Lord, kung nag-pray lang sana to sa akin, may ipapadala akong tao para bigyan siya ng blessing. Kaso wala eh. Hindi siya nagtitiwala sa akin, nagtiwala siya sa kanyang sarili. Kaya ayun, pumunta siya doon sa kanyang kumare at nangutang. At ngayon, pag sinisingil, nagtatago. Ngayon, yung kumare niya, hindi na niya kumare, tinakwil na siya. Away na. Diba? Siguro sabi ni Lord, kung sa akin lang ito nagtiwala, hindi na niya mararanasang mangutang pa. Naunawaan ba natin? Makikita kung kanino ka talaga totoong nagtitiwala sa panahong gipit na gipit ka, sa panahong hirap na hirap ka, sa panahon na hindi mo gustong nangyayari sa buhay mo. At ang biyaya ng Diyos ang magtuturo sa atin kung papaano magtiwala sa Diyos ng buo. Amen? Huwag kang magtiwala sa lakas na meron ka. Hindi ka niyan madadala sa tagumpay. Huwag kang magtiwala ng buo sa iyong boss kasi hindi ka niyan madadala sa tagumpay. Huwag kang masyadong magtiwala sa trabaho mo, sa negosyo mo kasi hindi ka niyan madadala sa tagumpay. Pwedeng gamitin yan ang Diyos pero hindi yan ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Uulitin ko, pwedeng gamitin yan ng Diyos pero hindi yan ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Naunawaan ba natin? Naunawaan ba natin? Bakit? Ano ba ang makakapagdala sa atin sa tagumpay? Ano? Ang biyaya ng Diyos. Amen? Naunawaan ba natin? Nagigets ba natin? Tanging ang biyaya lamang ng Diyos kasi tayo nabubuhay sa biyaya. Pag sinabi kasing biyaya, undeserved favor. Sa tingin mo, kung walang biyaya ng Diyos, deserving ka pa bang mabuhay ngayon? Tanungin mo yung katabi mo, deserve mo pa bang mabuhay?
Ano sabi nung iba? May mga nagpre-pray, mamatay na lahat ng mga masasamang tao. Ubos ang tao sa mundo. Bakit? Mabuti ka ba? Mabuti ka bang tao? Napanood niyo yung pinapanood ko nung last? Mabuti ka ba talaga tao? Opo, pastor, tumutulong ako. Pero, nag-iisip ka ng hindi maganda, kasalanan pa rin yan, hindi ka mabuti. Alam, sabi sa Bible, walang mabuti, wala ni isa. Tanging si Lord lang. Amen. Kaya lahat tayo, lahat ng tao sa mundong ito, hindi deserving na mabuhay. Hindi mo deserve kung ano man ang meron ka ngayon. Yang pera na hawak mo ngayon, pastor, wala nga akong hawak. Yang pera na meron ka, yung damit na meron ka, sa totoo lamang, kung ang pagbabasehan ng Diyos ay yung performance mo, yung kabutihan mo, hindi ka deserve ng anumang bagay na meron ka ngayon. Hindi ka deserve ng anumang mga success na meron ka ngayon. Hindi mo deserving yung bahay na meron ka. Hindi mo deserving yung gamit na meron ka. At higit sa lahat, hindi mo deserve na mabuhay. Amen? Bakit ba tayo nabubuhay? Nabubuhay tayo dahil lamang sa isang dahilan, dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? Lahat ay dahil sa biyaya ng Diyos. Nagigits ba natin? Kung ang pamantayan ng Diyos is kailangan mong, kapag nagkasala ka at nagkamali ka, mapuputulan ka ng parte ng katawan mo, siguro marami na sa atin dito ang pero buhay ka pa rin. For example, ang pamantayan ng Diyos, sige, buhay ka pa rin, pero mapuputulan ka ng bawat parte ng katawan mo. Di ba? Makita mo sa atin, yung iba sa atin, wala ng daliri. Iba sa atin siguro, wala ng braso. Kung gano'n ang pamantayan ng Diyos, pagdating sa pag-bless sa iyo, mas marami tayong hindi matatanggap na blessing. Ano yung mga Israelites, masyadong mayayabang eh. Kaya nagkaroon ng 10 Commandments. Kasi gusto nila na umasa sa kanilang gawa para i-bless ni Lord. Pero never nilang nasunod yung 10 Commandments. Kasi ang commandment, ang rules, ipapamukha lamang nito sa iyo na hindi mo talaga kayang gawin yan. Amen? Kaya mapalad tayo dahil nabubuhay tayo in the New Testament, nabubuhay tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? Kaya anuman ang mararating mo sa buhay, wala kang karapatang magmalaki. Sabi mo kasi yung katabi, narinig mo yon. Sabi mo sa yung katabi, pag yumaman ka, alam mo na, Starbucks tayo. Kapag sumagana ang buhay mo, kapag yumaman ka, kapag naging maayos na ang buhay mo, dapat alam mo na yon, biyaya ng Diyos. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng kahit 1% karapatan na magmalaki. Si Apostle Paul, sabi ko nga sa inyo, kung tutusin, pwede siyang magmalaki. Pero hindi niya ginawa. Sinabi niya, I am what I am, it is by the grace of God. Kung ano man ako, kung ano man ang nagagawa ko, masigit, ang dami kong nagawa kaysa kanilang lahat, sabi ni Apostle Paul. Pero ano sabi ni Apostle Paul? Gayon man, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa biyaya pa rin ng Diyos. Alam mo kung tutusin, ang dami natin pwedeng ipagmalaki. Pero kung magmamalaki na lamang din tayo, wag na natin ipagmalaki ang sarili natin. Ang ipagmalaki na lang natin si Lord sa buhay natin. Amen? Ganyan kumikilos ang biyaya ng Diyos. Do we understand? Do we understand? Dito ako magtatapos. Ewan ko nailagay ito. Nailagay ba to? Alam ko nababasa na ninyo to. Pero hoping na, meron ba? And if, pakibasa nga, 1, 2, 3, go. And if one day I make it, Lord, it was you, not me. Next, it was your strength when I was tired, your light when I couldn't see the way, your grace that carried me when I wanted
to give up. You made it possible. So if ever I get to live the life I prayed for, I know in my heart I didn't do it alone. It is all by the grace of God. Pwede ba natin masabi yon? Pwede ba natin ulitin? Pakilagay nga ulit. Tayo lahat ay tumayo. Pwede ba natin ulitin yon? And if one day, sabay-sabay tayo, gawin natin itong panalangin natin. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. And if one day I make it, Lord, it was you, not me. It was your strength when I was tired, your light when I couldn't see the way, your grace that carried me when I wanted to give up. You made it possible. So if I ever get to live the life I prayed for, I'll know in my heart I didn't do it all alone. It is all by the grace of God. Shall we close our eyes? Amazing grace, how sweet a wretch like me once was lost, but now I found, was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I found, was blind, but now I... Come on, let's declare the amazing grace of God. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I found, was blind, but now I... Come on, sing the amazing grace of God. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Come on, let's receive the amazing grace of God. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found, was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved
it, as we mean it. I once was. Yes. Ngayon, natagpuan ka ng Diyos. Dati, bulag ka dahil sa mundo. Ngayon, nakakakita na. Amazing. That's the amazing grace of God. How sweet the sound That saved a wretch. Isang buhay na pasira, pero inayos ng Diyos. But now I am found, was blind but now Come on, I see. people of God, come on, sing to Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes. Lay your raising up the broken to life. Pwede ba nating palakpakan ang Diyos? Ang biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Yung nararapat na palakpak para sa nagbibigay ng biyaya sa ating lahat. Palakpak para sa Diyos na patuloy na mabiyaya sa ating lahat. Father God, we don't deserve anything from you. Hindi po kami deserving sa anumang bagay na meron kami. Even sa hininga na meron kami, even sa anumang bagay na pwede namin ipagmalaki, we are not deserving for everything. But thank you, Father God, for your grace. Hindi man kami deserving na mabuhay sa sama-sama namin. Gumagawa kami ng kasalanan, gumagawa kami ng pagkakamali. Kung tutusin, hindi kami deserving na mabuhay sa mundong ito. At salamat sa biyaya mo, hinahayaan mo pa po kaming mabuhay dahil binibigyan mo ang bawat isa sa amin ng pagkakataong makapagsisi at manumbalik sa iyo at talikuran lahat ng kasalanan. Mula po sa pinakabatang nandito, na masyadong panatag ang kanilang buhay dahil bata pa sila, feeling nila matagal pa bago sila mawala sa mundong ito. Father God, hayaan mong maunawaan nila ang biyaya mo na sila'y nabubuhay hindi dahil malakas sila. Sila'y nabubuhay hindi dahil sa anumang bagay, nabubuhay sila dahil sa biyaya. Salamat po sa mga seniors na nandito, na patuloy na pinapahaba mo ang kanilang buhay hindi dahil sa umiinom sila ng anumang mga gamot or mga maintenance. Ito ba'y nangyayari dahil po sa biyaya mo. Father God, ipaunawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin na kami nabubuhay dahil sa biyaya mo lamang. Wala kaming dapat ipagmalaki at wala kaming karapatang magmalaki. At ang buhay na ibinibigay niyo po sa amin na ito, hayaan mo na magamit po namin sa tama. Magamit po namin ayon sa iyong kalooban. I pray na sa loob ng buong buwan ng September, mas naunawaan po namin ang biyaya mo. Pagdating sa aming kaligtasan, pagdating sa aming mga mabubuting gawa, pagdating sa aming mga weaknesses at mga kasalanan, even sa aming mga achievement, success in our life.
masasabi po namin, and if one day we make it, Lord, it is not us, it is you. It is all by your grace alone. Sinasalihan po namin ng iyong banal na dugo ang bawat salita mo na aming napag-aralan sa buong buwan na ito. At hayaan mo na kami lumakad ayon sa biyaya mo at hindi namin aabusuhin ang biyayang ipinagkakaloob mo. Bagos ang biyaya mong ito ang magtutulak sa amin upang gawin ang kalooban mo sa aming mga buhay. Marami pong salamat sa po na pinagkakatiwala ang lahat. Ito pong aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God, bumalakpak nga po lahat ng nakatanggap ng grace ni Lord. Hallelujah. Sino po ang punong-puno ng amazing grace? Amen. Lahat po tayo. Amen. And because we are filled by the amazing grace of the Lord, tayo po ngayon ay darako po sa ating gawain po ng pagbibigay. Amen. And if we are experiencing the amazing grace of our amazing God, hindi po tayo mag-aatubili or hindi po tayo magdadalawang isip na ibigay ang ating tithes and offering. Amen. Because every week, the Lord is good. Amen. In every day of your life, the Lord is good. Amen ba? Kaya naman sa oras na to, kung nakaprepare na ang inyong mga tithes and offering, kunin po ninyo ang inyong mga envelope. And hindi ko na po papakahabain yung exhortation. I'll just let the grace of the Lord move sa ating mga buhay. Amen. And if we are enjoying and experiencing the amazing grace of our amazing God, hindi po natin hahayaan na hindi tayo makapagbigay ng ating tithes and offering sa araw na to. Amen. Because giving our tithes and our offering to the Lord is a way for us na maipakita ang ating pagmamahal at ang ating generosity. Amen ba? Amen. So kung handa na po ang bawat isa, kunin po ninyo ang inyong mga envelope at atin pong itaas ng bahagya at tayo po ay manalangin. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa oras na to na muli pong dumako sa aming mga buhay. Hayaan niyo po, Father God, na sa aming pagbibigay ng aming tithes and offering, naroon po na masumpungan po ninyo ang bawat puso na puno ng kagalakan, Father God, in the mighty name of Jesus. And Lord, sa bawat isa po na magkakaloob na kanilang tithes and offering generously, hayaan niyo po, let your grace abound more and more sa kanilang mga buhay, the source of their incomes, Father God, ang siyang patuloy na proteksyonan, nang sa ganun wala pong kahit na anong gawa o pakana ng kaaway maaaring makaagaw ng mga pagpapala, Father God, na nakaprepare para sa bawat isa in Jesus' name. And Father God, sa lahat po na malilikom sa araw na to, i-offer po namin sa iyo, pinagkakatiwala sa liyuhan ng iyong banal at buhay na dugo upang sa gayon wala pong kahit na ano, Father God, ang maaring makanakaw nito in the mighty name of Jesus. Magamit lamang sa lalo pang ikalalago ng iyong gawain dito po sa kabuuan ng La Union. In Jesus' name we pray. Amen. At kung handa na po ang lahat, magbigay na po tayo. To you, you measure, match down, shake it together, running over, give, and it will come back to you. What you give to the Lord, give it love, give it faith,
running over deep, and it will come back to you when you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Praise the Lord. Tayo pidara ko sa ating Holy Communion. Ito po ginagawa natin sa pag-alaala sa ginawa ni Lord doon sa krus ng Kalbaryo. Sa oras na ito, iunat natin ang ating mga kamay sa mga elemento na ating gagamitin. Hallelujah. Father God, maraming po salamat sa pagkakataong ito na kami po magpapartake ng Holy Communion. Dalayan ko po, Ama, ang benepisyo ng indugo ng iyong katawan ay ma-receive ng bawat isa. Maraming po salamat. Ito po ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Kung meron ng lahat, itaas natin ang ating mga tinapay at sabihin natin lahat, salamat Panginoon, dahil po sa iyong katawan, nagkaroon ako ng kagalingan at ng kaligtasan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong katawan. Sabay-sabay natin kainin. Tas natin ating mga saro. Sabihin natin lahat, salamat Panginoon, dahil sa iyong dugo, nagkaroon ako ng kalinisan at kapatawaran sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po ang benepisyo ng iyong dugo. Sabay-sabay natin inamin. Praise the Lord. Okay, makakaupo na po muna tayo. Tayo po idara ko sa ating announcement before po tayo dumako sa ating victory proclamation. Announcement po. Yan, sige. Kunin mo na yung mga cup para tayo ay dire-diretso. Okay. Pumalakpak nga po yung handa na pong makinig ng ating announcement. So, announcement po, yan. Mamaya po, may gaganapin pong gathering ang mga seniors, 1 o'clock. At meron din po ang anointed professionals, 2 o'clock.
At 3 o'clock naman po ang ating Chosen Dance Ministry. Okay? So, iniimbitahan po ang bawat isa na dumalo sa ating mga gatherings. Even sa ating prayer meeting this coming Wednesday, 6:30 po, ini-encourage ko po ang bawat isa na tayo po'y dumalo ng ating prayer meeting. And every Thursday naman po, meron po tayong ginaganap ditong youth gathering, 5 o'clock. So, inimbitahan po ang ang bawat isa na dumalo ng ating youth gathering, ages 16 years old to 22 years old. And para naman po sa ating mga youth 2.0, kailan ang inyong gathering? Saturday ng 9 o'clock saan? Okay, sa lahat po ng mga ages 10 to 15 years old, 10 to 15 years old, yan, kayo ay may gathering sa banks, okay, 9 o'clock ng umaga. Okay? So, this coming Saturday. So, sa lahat ng mga gusto na magpagamit sa Panginoon, kayo ay pwedeng makipag-ugnayan sa ating mga chairmans nang sa gayon, pwede kayong magamit ng Panginoon sa anumang paraan. So, praise God. Sino napagpala sa atin napagpala sa umagang ito? Amen? Praise God. Sige po, tayong po lahat ay darako na sa ating victory proclamation. Yan, sige po, patuloy po tayong lahat ay tumayo at bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Sino po dito handa nang ibigay yung the best na papuri niya para kay Lord? Amen? Yung buong papuri niya para kay Lord. Amen? Yan, sige po, awitan natin ang ating Panginoon. Lord, everything in me.
Panginoong Jesus. Sa oras na to, Father God, maraming salamat po sa napakasarap na biyaya na patuloy mong ibinibigay sa amin. Father God, sa aming pag-alis ng simbahang ito, patuloy naming yayakapin ang mga salita na nanggaling sa iyo na natutunan namin upang magamit namin ito araw-araw. Napakabuti mo, Father God, sa bawat isa na nakinig at isa sa puso lahat ng natutunan namin sa oras at sa araw na to. Maraming salamat sa napakagandang biyaya na patuloy mong binibigay sa amin. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi at patuloy niyo po kaming gabayan. Pagpapala at ang magandang buhay ay nasa amin na. Ito po ay pinapanalangin namin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Praise God. Itaas natin ating mga kamay. Hallelujah. Lord, igawad mo po sa buhay ng bawat isa ang walang hanggang pag-ibig ng aming Ama, ang kapangyarihan at pagpapala ng aming Panginoong Hesus, at ang walang hanggang pakikipisan ng banal na Espiritu sa amin ngayong bukas at magpakailanman. Lalabas po kami ng lugar na ito na nauunawaan namin ang iyong biyaya at gagamitin namin ang biyayang ito ayon sa iyong kalooban. Marami pong salamat. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At patuloy tayong magdeklara sa buhay ng bawat isa. Always remember this. You are super blessed, you are highly favored, and you are forever loved by Jesus Christ, and no one can ever change it. To God be the glory. God bless everyone. You are my